God we trust in His only Son. In Him manifested Christ became man. Blessed Joseph, to us Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 14, 2026, Biyernes na ikalabing siyam na linggo ng karaniwang panahon. At ating pong binibinita ngayon ang kapistahan ni San Maximilian Kolbe, isang pari at martir. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 16, verses 1 to 15, and verses 60 and 63. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan. Amoreo ang iyong ama at Iteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinalikuan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lawtin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isaman sa mga bagay na dapat gawin mo. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging ako. Kinaliguan kita. Nilinis ko ang iyong dugo. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahirang kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang borda. Sinuotan ng sandalyas sa balat. Dinalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kuwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tenga. Tinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabubuldahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong tinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patotot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nung ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitigom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. At sa tulong nawa ni San Maximilian Kolbe, kung saan ay nag-alay ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng kanyang kapwa. Nung sila ay nakulong ng panahon ng Nazi o pagpapahirap sa mga Hudyo noon, ay kanyang inialay ang kanyang sarili. Kahit na nasa piitan o bilangguan, tinikap pa rin na maiparamdam sa kanila ang presensya ng Panginoon. Ito rin ang patuloy na ipinapahayag sa atin sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel na bagamat
Ginawa ng Diyos ang lahat, ibinigay ng Diyos ang lahat sa tao, pero ang tao ay mabilis makalimot sa kanilang tipan, kaya sila po ay papalayo at nakakagawa ng kasalanan. Ano pa man, ang katapatan ng Diyos ay hindi mababago dahil lamang sa kahinaan ng tao. Sikapin din natin, pagnilayan, anong mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi pa man natin hinihingi, pero pinagkaloob na ng Diyos sa atin na nawa, mas maging grateful tayo, mas maging mapagpasalamat. Sikapin natin na magawa natin ang ayon sa kasisiya ng Diyos. Muli po sa mapagpalang araw sa inyo. Show yourself Father and guide us in the path of life.